Narito na ang PTV Balita ngayon. Patuloy na pinag-iingat ang mga binahang lugar sa Mindanao dahil sa pagkalat ng leptospirosis. Sa report ng Department of Health Region 11, tumaas ang kaso ng leptospirosis sa Davao Region nitong January 2024. Mula noong January 1 hanggang January 27, nasa 34 na kaso ng leptospirosis ang naiulat sa rehiyon, kung saan 2 ang nasawi. Ang leptospirosis ay kadalasang nakukuha sa pagsugod sa baha na kontaminado ng bakterya mula sa ihi ng daga o infected na ibang hayop. Nasa 1,400 pulis ang ipapakalat sa Maynila para tiyakin ang seguridad sa pagdiriwang ng Chinese New Year sa February 10. Sa datos ng PNP, nasa 1,400 na pulis ang kanilang ipinakalat sa Maynila noon pang January 26. Magtatalaga din ang mga pulis para sa gaganaping food fair, mall concert at Binondo Intramuros fireworks sa February 9. Habang may itatalaga ding checkpoints sa iba't ibang lugar sa Maynila. Samantala, alamin natin ang ibang balita kay Jessie Atienza ng PTV Cebu. Daghang salamat Naomi og maayong adlaw. Usa ka inahan ang gisikop sa mga otoridad human nga gisud niya ang iyang duha ka mga anak sa cyberpornography, lakip na ang pag-umangkon sa iyang kapuyo nga puros mga minor de edad. Wa na makaikya sa operasyon nga gipahigayon sa NBI Region 7 uban ang DSWD ug ang Homeland Security sa Estados Unidos ang usa ka inahan. Kini human iyang gipasud sa cyberpornography ang iyang duha ka mga anak ug ang pag-umangkon sa iyang kapuyo. Nahitabo ang operasyon niadtong Huwebes sa lungsod sa Pinamungahan sa probinsya sa Sugbo. Nakuha sa mga otoridad ang mga sex toy ug internet router nga gigamit sa illegal nga kalihukan. Our office, together with the DSWD Region 7 as well as the Department of Homeland Security Investigations based in the U.S. Embassy in Manila, conducted an operation. The information we got that these children were exploited sexually online by no less than the mother. Because every time she would be chatting with a foreign client, she would always give a different address. So at first she said Toledo or somewhere else, but eventually, because of GPS, they were using the platform WhatsApp, Skype, and Facebook. Practically with WhatsApp, you can obtain the GPS. So the undercover agent from Homeland was able to determine the GPS and he found out that she was really based in Pinamungahan. Samtang sa laing bahin LGU sa Mandaue City nang hatag og hinabang sa mga nasunugan sa barangay Tingob. Naghiusa sa paghatag og tabang ang lokal nga kagamhanan sa Mandaue City ug ang CSWS ngadto sa mga nabiktima sa sunog. Base sa lista sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, adunay 44 ka mga pamilya ang naapektuhan sa sunog. Matod sa BFP, 30 ka mga panimay ang naigo sa sunog nga nakontrolar sud sa 40 ka minutos nga gisaka sa second alarm. At yan ang mga huling balita mula sa PTV Cebu. Ako si Jessie Atienza. Balik sa inyo, Naomi. Salamat, Jessie Atienza. Ngayong 58th anniversary ng People's Television Network, kasama namin kayo sa aming selebrasyon. Kung kayo'y naging bahagi ng PTV, aming natulungan o may memorable experience sa People's Television Network, magpadala ng alinmang picture, videos o testimonies sa kwentong ptv@gmail.com. Maaari nyo rin gamitin ang hashtag kwentong PTV at i-post sa social media. Sa 5 dekada, sama-sama tayo mula noon hanggang ngayon. Dahil ang PTV ay para sa bayan at ang pambansang TV ay para sa bagong Pilipinas. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites at PTV PH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.